Tinola naman mga mare ang nirequest ni Mister na lutuin nga namin dito sa kubo. At nilinis ko mga mare itong takure at kaldero namin gamit ang alikabok. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Ito ang mga naging kaganapan ngayong araw mga mari dito sa aming kubo. Medyo tanghali na nga ako mga mari kaninang nagising, kaya naman ay dito na nga kami nag-almusal sa kubo. Magluluto nga lang ako dyan mga mari ng tortang meatloaf para sa aming almusal. Simula nga mga mari nung natikman ko ang ganitong ulam ay ito na lagi ang aking niluluto. Hirap na hirap nga ako mga maring magprito ng meatloaf dahil dumidikit nga sa kawali. Kaya naman ang ginagawa ko na lang mga mari ay nilalagyan ko na nga lang ng itlog. At fast forward na nga mga mare, malapit nang maluto itong aming ulam. Sobrang pagod ko kasi mga mare kagabi, kaya naman ay tinanghali na nga ako ng gising. Pagka uwi ko nga mga mare galing do sa aming kubo ay napakarami ko pang ang ginawa dito sa aming bahay. Sa sobrang busy nga namin mga mare do sa talungan ay napapabayaan ko na nga itong aming bahay. At isinangag ko na rin nga mga mare dyan yung tira naming kanin kagabi. At dito nga mga mare, ipapakita ko sa inyo kung paano nga namin sineset up itong aming table. Hoy, hindi pa kasi mga mari nakakagawa si Mister ng lamesa para dito sa aming kubo, kaya naman ay ito muna pansamantala. At dini naman mga mari ay talaga namang nakarequest pa nga ng kape ang tao na ito. Huy, naghahanap pa nga yan mga mari ng tuyo dyan, kaya nga lang ay hindi nga ako nakabili. At pagkatapos ko naman mga maring kumain ay nilinis ko naman itong takure at kaldero dahil grabe na ang uling. Ewan ko ba mga mari, sakala naman kami nagluluto pero bakit naman ay napakaitim nga nitong aming mga lutuan. Kaya naman kinuskus ko na nga ito mga mari ng alikabok na galing doon sa kalan. Napakabilis lang din naman mga marin linisin dahil uling na bao lang din naman ang aming gamit. Minsan kasi mga mari yung ginagamit naming uling na bao ay may tira-tira pa nga na bao, kaya naman ay yun nga ang umuusok. At dini naman mga mari, pagkarating ni Mister sa kubo ay agad naman niya sinimulan ang paggagahok. At nung napakasakit na nga mga mari sa balat, ang sikat ng araw ay tumigil na rin nga siya sa paggagahok. Tapos dito mga mari sa gilid ng aming taniman ay meron ngang mataas na puno at nakakakanlo nga iyon sa aming mga tanim. Tapos may baging nga mga mare na nakagapang dyan, kaya naman sabi ko nga kay Mister ay putulin niya yung mga puno ng baging para malanta mga mare at mabawasan yung dahon na naandun sa taas ng puno. Wala lang, pinakita ko lang yan sa inyo mga mare, wag nyo nang pansinin. Huy. At dini nga mga mare ay nasugatan pa nga si Mister, kaya naman ay tumigil na nga siya. At hindi pa rin nga kami mga mare tapos sa paggagaho, kaya naman ay ito na nga ang aming inatupag. Hindi nga namin mga mare matuloy-tuloy ang paggagahok dahil grabe napakatindi nga ng sikat ng araw. Umaga pa lang yan mga mare at naka-jacket nga ako ay talaga namang hindi ko nga kayang tiisin. Kaya naman tumayo na nga ako dyan mga mare at baka nga ma-heat stroke nga ang aming pagkatao. At dini nga mga mare, inaya ko na lang si Mister na magbuko kami. Napakasarap nga mga maring uminom ng sabaw ng mura kapag ganito kainit ang panahon. At dini nga mga mare ay halos maubos ko na yung sabaw ng isang buong mura. Kumuha lang dyan mga mare si Mister ng 3 buo, kaya naman ay ito nga at tamang-tama nga lang sa amin. Iba na talaga mga mare ang panahon ngayon dahil grabe pag nakasikat nga ang araw ay napakatindi naman ang init. At pag nakaulan naman mga mare ay halos ayaw naman ang tumigil. At dini naman mga mare ay tanghali na, kaya naman ay nagsalang na nga ako ng kanin para sa pananghalian. At habang nagluluto nga ako mga mare ng kanin ay kumuha na rin nga ako ng papaya para sa pangtenola. Andito lang din yan mga mare malapit sa aming kubo, kaya naman ay napakabilis ko nga lang din nakakuha. Kumuha lang ako dyan mga mare ng 2 peraso at tamang-tama na nga sa amin dalawa ni Mister iyon. At dini nga mga mare ay kumuha na rin ako ng talbos ng sili dahil tinola nga ang aking lulutuin. At dini nga mga mare, ere-ready ko na nga yung mga kakailanganin ko para mamaya kapag nagluto ako ay dire-diretso na. Ganito kasi mga mare ang gusto ko kapag ako nga'y magluluto, lahat ay nakaredy na. Pati itong dahon ng sili mga mare ay hinimay-himay ko na nga rin. Imamagic ko na nga lang mga mare itong luya, sibuyas at bawang. Huy, transition na lang natin mga mare dahil baka nga mapuno na naman ang aking storage. At dini nga mga mare ay sisimulan ko ng lutuin itong aming tinola. Tinola ito mga mare pero wala nga itong manok, kaya naman ay papaya lang ang aking igigisa. Chicken cubes nga lang mga mare ang magsisilbing manok dito sa aming tinola. At napakasarap din naman mga mare ng kinalabasan at parang may tunay na manok din nga. Dahil wala pa nga tayong income ngayon mga mare ay magtipid-tipid nga muna tayo. Huy, saka na lang tayo mga mare babawi ng masarap na ulam kapag tayo nga ay pinalad na dito sa ating pagtatanim. At ito mga mare, luto na nga ang aming tinola na walang
walang manok, kaya naman ay tara, kain nga tayo. Simpleng ulam nga ito mga mare, pero napakasarap naman. At mapapa-thank you Lord ka pa rin talaga mga mare, dahil meron nga tayong pagkain na pagsasaluhan ngayong pananghalian. At i-fast forward na nga natin mga mare, nung bandang hapon nga ay ito naman at bumuhos na nga ang ulan. At dini naman mga mare ay nagkanal ako sa aming kubo dahil pumapasok yung tubig. Wala na akong ibang masabi mga mare, kaya naman ay hanggang dito na lang. Maraming salamat, stay safe, God bless, bye, bukas ulit.